Nandyan ka na naman, pasulap-sulap sa akin. Hi guys, maraming salamat sa Diyos at samahan ninyo ko na gumawa ng video reaction dito sa upload ni Kalingap Mikoy. Na mapamagat, naiyak ako dahil di ko akalain ganito sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko. Wow! And actually, you know, mas maganda mapanood natin to at maintindihan. Kasi minsan maganda rin yung makilala natin si Mikoy through his friends. Diba? Kahit naman ako no? Minsan masaya mapakinggan yung ano sasabihin ng kaibigan mo sa'yo Minsan alam mo yun, minsan nga mas kilala ng kaibigan mo ikaw May mga bagay kang di ginagawa na hindi mo napapansin. Pero yung mga kaibigan mo napapansin yan. Tingnan natin guys kung anong klaseng kaibigan itong si Kalingap Mikoy. Syempre, shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin. No, mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. Araw ng Miyerkules, October 15. Naku, malapit na mag-December. At kung ikaw ay busy at habang nagtatrabaho, no, naglilinis ng mga kapwa OFW natin, shoutout po. Lalo kung naglilinis ka ng bahay, nagkukula ng iyong labahin, o kaya nag-aasikaso sa iyong mga anak sa pagpasok na papasok sa school, pwede ka naman mag-tune in na nakikinig or manood. Siyempre, dito lang yan sa isang nag-iisang baliw pero nakakaliw and informative, ang nag-iisang Merzano TV 2.0. Okay sa alright sa okay. And syempre, shoutout din po natin ang buong team Kalingap. Syempre, sa pangunayan ng ating founder, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, ang co-founder ay nag-iisang Ate Edno Vlogs. At syempre, shoutout din po natin ang direktor na nagpapaviral, ang nag-iisang Kalingap Rock. And syempre, supportahan po natin ang upload ni Kalingap Mikoy, especially yung kanyang charity. Supportahan po natin yan. At syempre, pwede nyo din po ako supportahan sa paanong paraan. Pwede nyo po ako supportahan sa pamamagitan ng pag-members. Meron tayong special Mars, Gold Mars, and Platinum Mars. And pwede nyo din po ako supportahan yung aking mga short video. Sana panoorin nyo po, especially sa mga Miklis at upload and live. Anyway guys, simulan natin to. At pakinggan natin itong si Kalingap Mikoy. And syempre, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Merzano TV 2.0. Alright, please subscribe. Pakinggan natin to guys. Kaibigan ni Kalingap Carl. Yun, first of all, paano ko nakilala si Kalingap Mikoy, si Michael, si Mikoy. Siyempre, circle of friends siya ni nauna siyang nakilala nila boss bago ko. Ano sila? Circle of friends pala talaga sila ni Boss D, ano? Siya nakilala. So, parang actually dati kasi nag-gym din kasi to si Michael Dati guys. Dati nag-gym din to. And doon ko siya una nakita sa gym sa Pasig. Kung saan nag-gym kami nila Boss D, nila Papa Joms. And then yun, parang one time na nagkakilala sila nila Boss D. Nagkaroon na sila ng circle. Yun, tapos doon ako pumasok sa circle nila. Actually, ang magkakasama talaga ang una si Boss D, si Papa Joms, si Michael, tapos si Tito Zar. Diba? Yan. And dun ko Tito Zar, si David John. Tama, no? Tito Zar Si ano yun, si David. Doon ko siya nakilala. And kung tatanungin naman po, kung wait lang. Naalala ko kasi, nung nag-gym pa ako, mahilig to mag-TikTok Kaya talagang natatandaan ko Actually, nung dati. Lupit ni Mikoy, no? Alam mo to sa kanya. Alam niya na si pangalan nito. Si Coach Carl, ayan. Kasi nahalo ko si Rap tsaka si Carl. Namimix ko sila sa utak ko. So, si Coach Carl, no? Naalala ni Mikoy na mahilig mag-TikTok. Grabe memory ni Mikoy. Matalino to. Kasi yung gym,
may salamin, di ba? May salamin. Doon kami sa harap ng salamin. Nakikita ko si Michael. Nasa likod lang siya. Kasi may kasama siya noon eh. Na sino bang kasama mo na mag-gym? Basta si Adrian yata. Nakikita ko na siya pero parang hindi pa kami magkakilala o close. Nakikita ko kasi bawat nakikita ko to, sumasayaw. Mahilig din kasi itong sumayaw. Kasi mahilig kami mag-TikTok nila, Joms. Yan, sila boss, mahilig din yan kahit yan magaanong magsayaw pero nakakasama ko yung mag-TikTok si Boss D. So yun, yung isang tanong ko, ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan ni Kalingap Mikoy? Ano si Kalingap Mikoy bilang kaibigan sa'yo? Okay yun Parang si Michael kasi, bilang ilabas natin yung sa pagiging kalingap namin dalawa. Yan, ang magandang usapan, ilabas nyo muna. Sige, tinan natin. Yung talaga pagiging kaibigan lang, magkaibigan namin. Si Michael, talagang siya yung tao na hindi ka mahirapan na parang ibigay yung loob mo. Kumbaga, hindi ka mahirapan i-please, no? Parang hindi ka mahirapan na i-please siya. Pero kasi lalapitan po lang suplado eh. Parang pinag-please sa sama ng loob eh. Hindi kilala akong ganyan guys. Mga ganyan tao. So, ibig sabihin, kapag makikilala mo, kung kikilalanin mo, no, i-approach mo si Mikoy, hindi ka matatakot o mahihiya, ma-please. I-approach siya, ganun. Parang ganun ang intindi ko guys, ano. At nakilala ko yun, kung ako tatanungin nyo guys, malakas kong sabihin yun, no, and I'm proud, and I'm, siguro talagang, tawag dito guys, I'm strongly, no, na agree sa sinasabi ni Coach Carl, doon sa sinasabi niya na madali siyang kilalanin at or approach. Kasi si Mikoy po sa personal, hindi po yan suplado. At hindi rin siya maiyain. Kaya nung nakita kami, hindi naman siya naiya sa akin eh. Siyempre, ang dating sa akin, si Mikoy, kahit sa social media lang, kahit pag kilala ka niya sa social media, sa personal, kilala ka din niya. No, ganun siya makipagtrato. At naranasan ko sa kanya yan. First hand guys first hand ko nakilala si Mikoy. No, hindi siya mayayain, hindi siya mayabang, at pag in-approach mo siya, parang wala lang, para magkaibigan kayo. Totoo. Nung nakita ko sila ni Krista at saka ni Mikoy parang magjowa. Sabi ko, parang ha. Hindi naman nadudulas. Parang lang. Di ba? Bala kayo. Tuloy natin. Yung para bang hindi sabihin natin na hindi yung friendship namin kasi naming circle hindi pa ganun katagal. Actually mga ilang years pa lang ba? Magto 2 years pa lang pero si Michael kasi napaka-approachable na tao ni Michael. Saka hindi siya diba? parang narinig nyo, napaka-approachable. Tama ako guys hindi ko pa napapanood Same kami ng thoughts ni Carl. Yung kahit unang meet nyo pa lang, talagang magiging parang magiging kaututang dila. Kaututang dila. Kaututang dila. Parang pwede mo siyang maging katsokaran. Sa colloquial na salita, katsokaran. Parang tayo mahirapang katsokaran. Kumbaga kahit unang kita mo kay Mikoy, biruin mo siya, mabibiro mo. Parang ganon. Kasi may mga tao, pag kinakita mo, biniro mo, hindi mo pwedeng biruin. Kasi pag biniro mo, bakit? Close tayo? Close tayo? Kaya gano'n na, may nakilala akong gano'n. Ano, close tayo? Mag-joke ka sa akin ng ganyan? Sino ba ito? Pinapatawa lang kita. Hirap mo nang patawanin. Pinaglihi ka ata sa sama ng loob. Na walang sabaw. Malungkot ang buhay nito. Murahin Patuloy natin. Kwentuhan. Yun. Kaya ang bilis kong maging close si Michael kasi talagang siya. Kita no? Kung baga sabihin natin, friendly na tao. Hindi siya... yan. Agree ako dyan kay Carl. Friend, tsaka pogi po. Ay, naku, punta kayo sa diet, guys. Promise. Oo. Hindi talo pa masahin nyo pag nakilala si Mikoy. Believe me. Yung parang, kasi yung iba baga, pag ibang tao, di ko na, pero may mga tao na unang meet nyo pa lang, i-judge ka. Di ba? Parang hindi ka pakilala, pero kung ano nang sasabihin sa'yo. Si Michael hindi, kasi talagang, doon na sa
span ng 2 years na kami magkakaibigan, doon kami nagkakilala and talagang naging palagay yung loob namin sa isa't isa. Tapos Carla, gusto ko lang din kasing pasalamatan ka kasi isa ka sa kasama ko dito sa journey ko sa sa pagiging kalingap ko. Yes, actually sa mga di pa po nakakaalam kasi ang nauna po kasi talaga ako mag-vlog kay Michael noon. Kasi nauna ako mabigyan ng love team ni Kuya Rab. And ako si Michael, sabi ko noon, nagdadalawang isip siya na nagsasabi sa akin, bro, paano ba mag-vlog? Paano ba? Ano ba yung sa YouTube? Ano bang gagawin? Actually, parang tinrain ko siya na yung kasi sa YouTube ang daming step niya na pagdadaanan, pa-fill up yung kung ano-ano. Ako nagturo sa kanya kaya pinatuloy niya yung pagba-vlog kasi nakikita niya na Uy, salamat Carla, malaking bagay sa akin yun lalo sa mga Mikris, malaking bagay yun actually yung ginawa mo kay Mikoy at kay Papaano na-motivate siya na ituloy itong YouTube niya, di ba? So, salamat Coach Carla, lupit mo talagang masaya ako sa pagba-vlog. Totoo yun. Naalala ko nun, una ito sa mga unang beses kong itry na mag-video sa sarili ko. Nahuli mo. Oo, alam ko yung tanda ko yung bro. Unang beses niya mag-vlog, tatambay kami kila Papa Joe. Hindi mayayain pa yan, nahiyahiya pa yan. Paakit siya, naghagdan, nakaganyan siya. Ang guys, nagaganyan siya. Nahuli ko siya, sabi, uy! Ito yung video, tingnan natin. Bro, vlogger ka na, bro. Bro. Mayayain pa siya rito. Tingnan natin. Parang di si Miko yun. Nasa 400 pa lang yung subscriber niya. Bro, bro? Vlogger ka na din? Iyang-iya siya. Miko, yung mukha mo dito pulang-pula. Lintik to. Pero pogi ka dito Anong pulang-pula yung mukha mo? Mayayain ka talaga sa personal? Nahiya siya Ayan po ang isa pa natin makakasama. Ayan po si Michael, nasa bro. Isa kasi nagpupush siya kayo mag-vlog, diba? Oo naman. Ayos Siyempre. Go lang bro. Nagpa-vlog ka na din Ang kit ni Mikoy doon Ang kit Nahiya, grabe ang nahiya talaga, pinatay ko talaga, hindi ko Pero after nung time na yun, doon na ako ginaid ni Carl paano mag-video kasi bawat wala talagang ka-idea wala din akong knowledge talaga sa vlogging. So doon muna ako ginaid, may mga errors, di ba? Marami. Nag-upload ako. Bakit tagilid? Bakit hindi nag-fit? Si Carl lang nilalapit ako ng tulong hanggang dun sa yung pag-register nga sa AdSense nga. Yan. Yung AdSense. Kaya yun, sabi ko, yung AdSense po sa mga hindi nakakaalam, yun yung para sumahod ka sa YouTube, yan, yung AdSense. So, isa mga complicated, no? Lalo pag bago ka sa YouTube. Masasabi kong isa ka sa malaki yung parte sa journey ko dito sa Siyempre proud. Oo, totoo yan. Siyempre sa mga kasi yung ang dami kasi bro nagsasabi na na alam mo Sino? Siyempre yung mga hindi sa atin nakakilala na akala nila watak-watak na tayo. Hindi na tayo nagkakasama. Kaya mo yung mga pangit na yun. Sino nagsasabi nun? Sama sa isang frame, akala nila magkakaaway tayo. Actually po guys, marami pong times na walang vlog, walang camera. Magkakasama po kami. Sabi ko nga kanina, alam mo naman sa YouTube ganyan naman yan. Kahit naman sa YouTube yung ibang mga content creator, akala mo nag-aaway yan. Totoong buhay. Di naman magkaaway yun Minsan tuwan-tuwa pa yan. Alam mo bakit? Kunwari mag-aaway sila sa TV, pero totoo nun, tuwan-tuwa yun. Kasi may engagement. Kunwari mag-aaway tayo para mataas views natin. Banatan mo ako, babanatan kita. Yung gumagawa niyan guys. Pag natin sa personal, tawa sila ng tawa. Tawa-tawa, bro, ilan yung views mo? Ganun yung views ko, ikaw yung ilan din. Tawa no? Awayin mo ulit ako Ang taas ng views ko, pakainin kita mamaya ulit may gumagawa niyan guys. Lalo yung mga malaan channel, yung mga nag-away-away. Tomboy, magkakaibigan yan. Umita sila So, sa kanila mga kalamikoy,
So talagang nakikita mo naman na itsura pa lang ni Mikoy ni Carl mga palakaibigan talaga. Si Carl mabait din to. Sa personal bait din po yan. Di ba? Saka wala sa aming Hindi rin siya suplado. Kasi nung nakita ko siya, kilala niya ako, tapos binati niya ako. Hindi siya suplado. Narinig ko yung sabi ni Papa Diyos kanina, wala pong kompetensya po sa aming lahat. Oo. Kasi lahat kami dito, katulad nga nung abangan nyo sa vlog ni Boss D, na meron kami isang GC na ang pangalan is Team Paangat. Yeah. Doon yan nagsimula lahat. Na walang dapat maiwan sa Raylayan. Walang dapat maiwan. Actually si Coach Ralph kasama din sa amin. Yan kami magkakaibigan. Marami tayong dito na yun na and turingan natin sa isa't isa pamilya talaga. Oo naman. Hindi lang sa Kalingap dito yung dito sa kasi may mga sa group chat natin na team Paangat. May mga kasama tayong hindi naman nag-vlog. Pero Saka, talaga. Bro, sabihin ko lang sa iyo. Sobra akong proud sa naranasan mo ngayon, sa narating mo ngayon. Salamat, bro. Unang-una sa lahat, yung opportunity na binigay sa'yo ni Kuya Rab. Proud na proud ako sa'yo. Saka bro, iba talaga pag Matay balaybo ko sa'yo. Iba bro yung talagang pag gusto mo yung ginagawa mo. At tulad ngayon, yung pag-charity mo. Kita mo, tumatayo. Yung katulad ngayon, ako din bro. Katulad ngayon, yung pag-charity mo bro, na sobrang ang dami mo nang natutulungan pamilya, tao. Doon pa lang bro, parang hindi mo lang siya ginagawa, talagang sinasa puso mo. At doon bro, proud ako sa'yo doon bro. And I'm also proud to Mikoy kasi yung sinasabi niya sinasa puso, totoo, naniniwala ako diyan. No, and the way he talk, the way entertain his followers and supporters, grabe effort ni Mikoy. Kaya napakaswerte nyo guys kung i-follow nyo si Mikoy, walang tapon. So na-entertain ka na, kinikilig ka, at the same time na-inspired ka din sa kanya. Lalo yung kanyang mga charity vlog. Tuntua ako kasi kung magbigay yan, sabi ko, solid tong batang to. Kaya tuwan-tuwa ako dyan. Tignan mo, ilang buwan pa lang sa Kalingap, no? 6 months pa lang, no? Nakapag na siya, may charity na siya, may mga beneficiary siya, I think around 5, no? At the same time kita niyo naman nakapag ng tindahan, no? Syempre with the help with the sponsors. And of course, kung wala din naman si Mikoy, wala din naman kumbaga hindi rin siya makakahikayat ng ibang mga sponsor para magbigay ng tulong sa ibang tao. So naging tulay din si Mikoy, no? Kaya I'm very proud to Mikoy. Sana wag lang siya magbago. And ako, totoo lang guys, kung malapit lang ang Singapore and pupuntahan ko sila. Sila Kuya Bal, sila Ate Edna, and of course, Mikoy. Talagang, pag nakilala mo siya, para siyang tropa. Gano'n siya guys, hindi siya mayabang. Kaya, pagpatuloy mo lang yan. Kaya yung mga nababatikos po dyan kay Michael, siyempre sa amin din, wala pong makakatipag sa amin. Mga bobo yun, mga bulag yun. Mga alam lang nun humusga. Subukan nyo kasi yung mga nambabash. Gumastos kayo, pumunta kayo ng diet, puntaan nyo sila sa personal. Then yung sinasabi nyo pambabash, sabihin nyo sa pagmumukha nila. Gano'n lang naman yun Kung patunayan yung masama ugali ng mga yan, pumunta kayo ng diet. Doon mo sabihin yung mga masasamang sinasabi mo. Baka mapahiya ka. Baka mamay magulat ka, kausapin ka pa nila. Pakainin ka pa ng mga yan. Kaibigan. Salamat bro. Love you bro. Love you bro. Taka na. Close talaga sila, di ba? Grabe kayo. Close na close Hinihintay na kami nila Papa Joms. Kasama-sama din tayong apat nila Carl, no? Wala lang. Si Papa Jong. May gusto lang din ako tanongin and gusto ko lang din marinig sa mga sumusuporta sa atin. Kung paano mo ako nakilala, kwento ka ba? Ganon. First time kong gagawin to na hindi naman ako nag-interview, di ba? Oo. So gusto ko lang marinig nila galing sa'yo paano mo ako nakilala at ano yung pagkakakilala mo sa akin. Okay po. So yan guys, si Mikoy guys, si Kalingap Mikoy. Una ko po yung nakilala po dahil po sa circle din nila Kalingap Dan. And knowing naman po na ako po and si Kalingap Dan is tropa po dito po sa sa Kalingap, dito po sa Daet. So nakilala ko talaga si Mikoy po kila Kalingap Dan. Pero eventually naging magtutropa. Si Dan talaga yung una niya naging no? Talagang close si Dan.
na po kami since matagal na bro. Magdadalawang taon na, Magdadalawang actually. taon na Oo. rin. Kasi bago pa lang din naman ako doon sa Kalingap, tapos ilang months pa lang din ako, nakasama ko na po. Talaga, bago ka pa lang sa Kalingap noon, nung mga Oo. time na yon. Talaga bro, Naalala ko, yung ginagamit mo nga din sa sakyan pa dati, no? Yung nakita mo? Oo. Wala nakakaano lang din kasi parang kailan lang, 'di ba? Parang kailan lang. Nabutan po Napakabilis ng panahon. Naabutan po ni Papa Kel yung videos kong luma. Oo. So, And saksi din ako Papa Joms sa mga yung kung paano kung sa pagbabago ng sa buhay mo. pagbabago ng buhay. Oo. And yun din naman bro. Actually, nagiging saksi din ako ngayon sa mga magagandang nangyari Ay, sa grabe. buhay mo ngayon. And you deserve it naman. At Papa. dahil yun sa inyo, syempre. Thank you. Kayo yung reason kung bakit And kayo yun, kumbaga, yung lagi kong sinasabi, kayo yung naging dahilan kung bakit yung tinatahak kong landas ngayon ay nasa, kumbaga nasa, Alam mo, Mikoy, napaka humble mo. Nanggigigil ako sa'yo. Napaka-humble na tao, no? Hindi niya, alam mo yun, yung success niya, hindi niya inaangkin lang. Lagi niyang merong acknowledgement sa mga kaibigan niya, especially kay Papa Joms, no? tamang daan ba? Oo bro. I mean, almost siguro nga dahil sa amin, pero sa effort mo din naman kasi yun. Papa. Salamat. Yan ang gusto kay Papa Jones. Good answer yun. Sa effort mo din naman. Totoo naman. Syempre, in fairness, syempre nagsipag din si Mikoy, guys. Totoo lang. Nagsipag siya. I mean, kung hindi rin naman dahil sa effort mo sa pag-vlog, sa kay Kalinga para wala ka naman dito sa I mean, yung success mo ngayon is dahil din naman yun sa inyo. Siguro konti lang din naman. May share naman kami na siguro very light naman din naman. Pero yun, hanggang sa yun. Normal naman yun eh. At least very light, di ba? Normal naman yun. Kahit naman kasang kaibigan na nagkaaroon ng tampuhan, di ba? Yung success mo ngayon is dahil din naman yun sa inyo. Siguro konti lang din naman. May share naman kami na siguro very light naman din naman. Pero yun, hanggang sa yun. Tubalon na ako hanggang dun agad yung ko eh. Pero yun. Mali pala yung dinig ko, guys. Very late pala. Sabi niya, kung meron man kang success, very late naman yun sa amin. So, napakaano din ni Papa Joms. Ulitin ko lang, guys. Tubalon na ako hanggang dun agad yung ko eh. Pero yun, lagi po namin yan, kasama po si Papa Kel, tawanan, minsan sa mga seryosong bagay, kami din naman ang nagkaanuhan. Ang tawag yan, magkakasama, usap-usap. Madalas nga lang po na si Papa Kel po ay madali po siya ang makatulog. Ang tukil po yan. Lagi po yan, masandal tulog po yan si Papa Kel. So, Sinong Papa Kel? masarap siya kausap, masarap siyang kasama. Pero yun, yung Papa Joms sa yung sa pag-uugali ba, ano bang pagkakakilala mo kay Kalingap Mikoy? Si Kalingap Mikoy guys, yan, very, funny din yan eh. Jolly din yan si Papa Kel, kalog din yan. Si Papa Kel ang tawag niya. Papa Kel. Akala sinong Papa Kel? Papa Kel ka pala, Mikoy? Di ba? Si Papa Kel, antukin pala to. Kaya pala nung isang araw, yung dapat magla-live siya, nagpi-premiere siya, tapos magla-live siya, sabi niya, kasi nga birthday ng mami niya. Hello, happy birthday kay Mami Ellen. Sabi niya, magla-live siya. Tapos hinintay ko, ba't di ba naka-live si Mikoy? Tapos sabi ng mga viewers, nako Sir Marzano, baka nakakatulog. Totoo nga. Tapos nag-live siya alas 2 na ng umaga. So, ibig sabihin na to, sinasabi ni Papa Jones. Antukin ka pala, Mikoy. Tuloy natin. Hindi po siya ang makatulog. Ayan ulitin natin. Just nga lang po na si Papa Kel po ay madali po siya ang makatulog. Papa Kel, ikaw pala yan Papa Kel ka pala. Papa Kel. Grabe madalas ka daw makatulog, Mikoy, lintik ko. Magkakasama, usap-usap. Usap-usap. Madalas nga lang po na si Papa Kel po ay madali po siya ang makatulog. Ang tukil po yan. Lagi tukin talaga. po yan, masandal tulog po yan si Papa Kel. Oo, may ganyan ako kaibigan. Kasi ito wala nga biro may ganyan akong kilala. Ngayon, tumatawid sila sa isang daanan. Yung alam mo yon, yung nagko-cross, di ba? Matagal yung yung traffic light. Alam niyo guys, alam mo yung traffic light na matlaki, di ba? Tapos mahaba, malayo-layo yung ang tagal. Ginawa niya, sumandal lang siyang ganun. Saglit lang guys, sobrang saglit lang. Mapasandal, may taong ganyan.
Sumandal, aba, tulog. Oh, pagtingin ng mga kaibigan niya, gumanon. Nasaan yung kasama natin? Pagtingin nila nandun sa stoplight, tulog. Nakasandal. Kwento sa akin na kaibigan ko yan. Kaibigan kasi nila yun. May mga taong ganyan, mapasandal. Alam mo, totoo lang, yan ang gusto kong ugali. Kasi minsan ako, hirap ako kumuha ng tulog eh. Minsan, kailangan mo pang umayos, diba? Minsan, ikot-ikot ka. Lahat ginawa mo lang, di ka pa rin makatulog. Tapos, may mga taong ganyan, yung isang kapatid ko ganyan, yung sumunod sa bunso namin. Pag sumandal yun, tulog yun. Pag kinakausap mo, pag sumandal, dala ko ng dalo, tulog ko na pala. Yung mga ganyan tao guys, no? Tuloy natin to. So, masarap siya kausap, masarap siya kasama. Pero yun, yung Papa Jom sa yung sa pag-uugali ba, ano Papakel, papalkali, parang kalingap Mikoy. bang pagkakakilala mo kay Kalingap Mikoy? Si Kalingap Mikoy guys, funny din yan eh. Funny. Jolly din yan si Papa Kel. Oh. Kalog din Papakel ang tawag niya. Kaya nagulat ako. yan. Oo, pogi. Andiyan yung pogi guys. Ano na yan? Given na yan. Thank you, grabe naman yun. Oo. Grabe yan, Papa Joms, ha? Galing kay Papa Jom? Pogit maganda yan si Papa Kel. Kasi pag naging babae ka kasi bro, maganda ka eh. Oo, totoo naman yun. Totoo, in fairness totoo lang. Ako nga, minsan si Mikoy, di ba, dun sa part 18. Ang ganda mo dyan, Mikoy. Di ba, gumanon siya. May meme pala ako dun. Gagawin ko pala meme yun. Ilalaki ka, pogi ka. Kaya yun. So, yun guys, asaran, madalas din kami mag-asaran ni Papa Kel. Bilang kaibigan, ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan kay Papa Joms? Si Kalingap Mikoy guys, maasahan mo yan eh. I mean, pag may kailangan ka, let's say mapasama ka, kung wala man yan gawa or kung meron siyang gawa na, kumbaga ipaano yan kung anong mas malaga. Pero lagi ka niyan, sasamahan ka niyan, susuportahan yan, supportive yan. Yun lang, supportive. Grabe, no? Supportive yan. Sobra. Si Papa Kel. Sorry guys, tawagan kasi namin dito is Papa may Kel. Papa talaga. Nagsimulan kay Papa Dan? Kay Papa Dan, naging Papa Jom, si Papa Kel. Yung Papa Dan na yan, tinawag namin si Papa Dan. Tawag kasi niya, niriri ako ang Danjoy noon. Ang tawag nila Kalingap Dan. Tinawag ko yung si Papa Dan, Papa Dan. Tapos ginamit na din pala nila yan. So, tawag nila Papa Dan. Buti hindi pa na si Kalingap pero di natin tinatawag Papa Rab. Respetuhin natin. Oo. Respetuhin natin, yari tayo doon. Papa Rab! Oo. Tayo na lang din muna. Yun. Nakaalam mo yung mga sinabi mo, nakakataba Si Papa Bal pwede. Bagay kay Kuya Bal. Papa Bal. ng puso. Siyempre, yun nga, mahalaga talaga sa akin pag ang salitang pagkakaibigan. 'Di ba? Tulad nga lang din nung kay Boss D kanina, kay Papa Dan, 'di ba? Hindi natin hinahayaan na para sa kaibigan natin ba na gusto natin, 'di ba, yung Paangatan. Hindi pangatan, mali yung term. Mali yung time, yun lang kasi. Lahat tayo umaangat. Pero yun guys, gusto ko lang din naman klaruhin kasi di naman masama umangat eh. Alam mo, totoo lang, kasi medyo sabi nila, wag daw paangatan. Pero alam mo, yung paangatan, hindi yan masama eh. Then sinabi nila, paangatan na masabay-sabay. Yun ang tama yun. At hindi naman kasi masama umangat. Totoo lang guys, kung ikaw kaya mo maging successful, gusto mo umangat, gawin mo. Totoo lang, maganda yung umaangat tayo. Pero ang tanong, sa paano kang paraan naaangat? May umaangat kasi maganda ang paraan. Pero let's admit, may umaangat sa paninira. Umangat siya, nakilala siya kasi may siniraan siyang tao. Alam mo, si ganito, si ganyan, para lang mapalapit sa kanya yung mga pero siniraan naman niya. Kawawa naman yung isa, hindi niya malay, kaya pala ayaw na siyang marami nang ayaw sa kanya, siniraan siya. May ganon. So, yung pag-aangat, hindi masama yan. Basta tama yun, sabay-sabay silang aangat. Ibig sabihin, walang paninira, in short, diba? mayroon mga supporters, viewers po na parang pinag-ano kasi tayo bro pinag-alaban tayo. Na, guys, hindi po kami magkalaban, hindi po unang-una, hindi po kami magkalaban. Wala pong competition po na nangyari sa amin. Kami po ay magkaibigan.
Yes. Wait lang guys, may commercial. Oops. Oops. Huh? Yeah. So yun guys, ano lang din naman, just to make it clear, we're okay po ni Papa Kel. Supportan nyo po si Kit ni ano, Papa Joms, Papa Kel tawag niya. Papa Kel sa Mike Chris and sa mga vlog niya po. Ay, grabe. And Salamat, Papa Joms. yun lang din naman, ang gusto ko lang din ano na, kahit ano pong sabihin nyo pong pag-ano sa amin, wala po, hindi po kami. Hindi magbabago yung turingan natin. Isa tayong solid na magkaibigan Solid po, talaga. magkakaibigan po kami. Diba? Tsaka, mga toxic lang naman yung gumagawa niya. Pero yung mga totoong supporter, hindi sila ganyan. Ang gagawa lang yan is yung mga, yung mga toxic. May ganyan lang sa admit, no? Ayaw masapawan. May ganyan eh. Mga toxic yan. Para na kasi tayo magkakapatid, di Oo ba? naman bro. Tsaka lalo na bro dito ako sa diet. Alam mo naman wala yung pamilya ko dito. Kanino ako tumatakbo madalas din naman bukod sa kay Saan? Carla? Kanino ba to? Kanino lupa yan, Papa Joms? Carla guys. Yung saan mo man din. Kay Carla pala yung lupa na. Yung laki, no? Sa inyo din naman, sa mga kaibigan. Pag may mga advices ako, sa inyo din naman bro ako na ano. Tsaka maraming ko din, maraming times na nagkakasama-sama tayo na hindi tayo gumagamit ng camera para, di ba? Opo. Marami tayong banding na walang vlog syempre. Siguro naiisip ng iba na yung mga wala na hindi na nung naging kalingap na ako, wala na yung pagkakaibigan natin, pero yung mali, hindi ganoon, no? Andito pa rin andito si Jom, si Boss D, di ba? Si John, tayo, mga magkakaibigan. Bro. Actually, isang malaking circle tayo, di ba? Nandiyan sila Coach Ralph, di ba? May mga may mga kaibigan din tayong hindi kalingap. Bro. Kasi okay, sabihin natin magkakaibigan kasi kami guys. May kanya-kanya kaming channel. So, sa channel niya, siya ang bahala. I mean, may channel din naman ako, akong bahala. Pero once na sa vlogging po, outside na po sa vlogging, kami din naman po. Like, best example nito, ganito, hindi natuloy yung vlog ko. Oo. Date na nakasama wala ko. Pong kumbaga, may plano po kami dapat yung papakil. Sasamahan ko nga dapat siya, kasama ko bro sa first vlog mo sana sa beneficiary. Unfortunately, hindi natuloy. Pero ito ngayon, nakasama po namin si Papa Kel. Actually, sa vlog ko po, andun si Papa Kel eh. So, Sabi ng baka, oo daw. Nakikinig pala yung baka. Napakinggan niyo yung baka, guys. Sumagot yung, oo nga. Yun nyo, guys, sa beneficiary. Unfortunately, hindi natuloy. Pero ito ngayon, nakasama po namin si Papa Kel. Actually, sa vlog ko po, diba? Pati baka, sorry. Pati baka, nakisama na eh. Oo nga. Kasama daw. Di totoo naman pala. Hindi sisingaling si Papa Joms. Totoo yan, guys, ha. Lintik ka. Sa beneficiary. Unfortunately, hindi natuloy. Pero ito ngayon, nakasama po namin si Papa Kel. Actually, sa vlog ko po, andun si guys, baka magduda pa kayo. Totoo yun, sabi ng baka. Nakikita. Nandiyan yung baka eh. O tayo, wala dyan. Yung baka nandyan. Papa Kel eh. So, thank you Papa Kel sa support sa pagsama sa akin. Pero alam mo Papa Joms, paulit-ulit ko tong kinikwento, pero dito sa pakikipag-usap ko sa'yo, gusto ko lang din talagang i-share na isa ka sa mga reasons kung bakit naging vlogger, charity vlogger ako. Si Papa Joms ang isa sa mga reason. Wow, inano ko talaga na makapasok sa Kalingap, mapabilang sa Kalingap. Dahil na-inspire ako. Sinama mo yung pinakaunang pabahay mo, sinama mo ako noon. And yung ang sarap pa sa pakiramdam. Alam mo yung hindi ako yung sinasabihan nung si anak ni Nanay Nessie. Oo. Hindi ako yung sinasabihan, pero tagos sa puso ko yung mga sinabi. And kitang-kita ko may di ba? Siguro papakita ko dito sa dito ito yung pinaka, kasi lagi ko sinasabi may kuha ako pero hindi ko sinasabi. Hindi ko nilalagay sa vlog ko. So ito, gagamitin ko na tong vlog na to para yun mapakita ko yung reason talaga kung bakit ako na-inspire. Maging katulad ninyo. Binidyoan ni Mikoy si Papa Joms. Isa. Lubos po kami, nagpapasalamat. Sobrang bait, sobrang napakasipag ni Kuya Jomar. Kahit po pagod na yan, palagi narito. Naiyak pa si Papa Joms dito, Narito pa rin po siya sa amin. Hindi po talaga kami pinabayaan.
Sobra po ang aming papasalamat kayo sa... Ito yung mga behind the scene na dapat nakakita ng mga viewers, ano. Dahil isa po kami ang napili ninyo na babayan. Hindi na, ito yung mga hindi nakikita ng mga anti-kalingap, ano. So, makikita nyo yung effort ni Papa Joms talaga, ano. At salamat din po sa lahat ng Team Kalingap. Sa mga sponsor po. Nagmamahal sa aking pamilya. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin pa. Lubos din po ako nagpasalamat sa inyong lahat. Kung hindi rin po dahil sa inyo, wala po kami ganitong bahay. Unti-unti na po na mabago ang aming buhay dahil po sa Team Kalinga. Masaya po kami sa natanggap po namin na biyaya. Niyak si Papa Joms, no? Mapapangako po namin aalagaan ang bahay at pananatiliin pong maayos. Alam mo yung mga ganitong kaibigan, no? Talagang kinuha na ni Mikoy, no? Si, ano, mga ganitong kaibigan ko talid na Mikoy, ano to, appreciative na tao to. Ako paniwala ako, guys, para sa akin, napaka-appreciative and very emotions din si Mikoy. Napapansin ko sa kanya. Swerte ni Krista rito. Swerte. Swerte naman din si Mikoy sa kay Krista. If ever naman, guys. Sabi ko lang swerte. At malinis. Salamat po. God, salamat po. God bless you all. Sikat na po. Bahala sa inyo na magsukli ng kabutihan ninyo lahat. Galing, ano? Oo, that time bro, habang kinukuha mo yun, hindi ka pa vlogger. Oo. This time siguro magagamit mo din yung ano, pwede mo ipasok bro, pero thank you very Sabi much ko bro, sa sabi ko pagpunta. balang araw manggagawa ko din to, makakatulong din ako. Baka pabahay ka rin. Yan, looking forward ako, forward. 'di ba? Tapos ewan ko, di ba, kailan ba yun? Basta nung about yan man sa Mike Chris. The very first time na sinamahan kita sa Mike Chris, ang dami ko rin naman advice na ano rin sa'yo. Basta in-advise. 'Di ba sinabi ko pa nga manager kita. Oo, parang ako voice instructor yung mga biro natin na ganun. Sa part 2 ata yung Mikoy, no? Sinabi mong parang tinuruan ka ni Papa Joms ng high notes. Kung doon nagkakamali. Oo, parang ako voice instructor yung mga biro natin na ganun, 'di ba? Isa nakasuporta ka sa akin kasi alam niyo po sa mga yon, sa mga hindi nakakaalam po. Talagang pinihit niyo yung camera niyo. Lumabas siya, no? Kasi maganda mong kumbaga parang pag nagsasalita ka, maganda mapakita mo yung itsura mo mismo. No? Kaya natuwa ako sa kanya, nagulat ako, guys, Oh, nasa likod siya ng camera, lumipat siya. Kasi, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung gusto kay Mikoy. Kapag siya sa camera, very engaging talaga siya. And one time, sinabi ko sa Mikoy, pa nagla-live ka tingin sa camera, gusto na makita yung mukha mo. Alam mo, ginawa niya. So, natutuwa sa taong to. At ngayon, ginawa niya. So, ayaw niya magsalita nung nasa likod ng camera. Humarap talaga siya. Pinatay niya yung mukha niya. Para makita natin as a viewers kung ano yung masasabi niya rito, no? Nakaharap siya. Tuwa ko dito. Anyway, tuloy natin. Mga hindi nakakaalam po. Nung unang beses na yung na mapabilang ako sa Kalingap, syempre, hindi naman, lahat naman kasi ng mga, tulad nung Jomcar, di ba, unexpected naman din talaga. Unexpected. Itong Mikris, unexpected. Unexpected din. Ang pinakauna ko pong hiningyan ng advice, si Papa Joms. Si Tanda Papa mo? Joms. Tanda ko bro. Kinukulit ko sa chat si Papa Joms, sabi ko, Si Papa Joms pala. Okay. Joms, pwedeng kasi kinakabahan ako. Gusto niya laging siman ko siya. Pero first time nung una, sinaman ko to. Pero the second time parang nayatak na samaan. Yung meet namin ni Krista noon, second na yun. Second na yun. Kaya
mapapansin mo, nung unang meet namin, nung halos wala, sobrang kinabahan ako, sobrang wala akong walang lumalabas ng word sa akin, kaya sabi ko Oo, medyo ka nga, medyo konti banat mo pa during this time, Mikoy. Nung second time, doon ako bumawi eh. Oo. Kasama kita din, kasi ang daming mga advices. Bagay talaga sa'yo mahabang buhok kaysa dito, no? Pero pogi ka naman dito, pero talaga mas bagay sa kanya mahabang buhok. Na yan, okay. na binigay sa akin si Papa Jones that time. Kaya nga 'di ba lumakas yung loob ko. Nagawa ko na nga kumanta kahit wala naman sa plano. Sa plano. Tuloy ang nangyari tuloy naging singing tandem kami ng Chris. Oo, guys. Hindi ko lang makalimutan yung mga panahong na Tsaka sa bashing din. Oo naman. Sige, basta umana tayo para komportable. Oo. Naalala ko Papa Jones. Maganda yan, ganda yan. So kung hindi ko alam kung okay lang sabihin na humihingi tayo ng ng dumating yun sa point na nag-sorry ka sa akin, nag-sorry ako sa iyo. Kasi yun sa nangyayari nga sa mga supporters namin. Na ganun nga. Pero sa hindi nakakaalam, sobrang close talaga kami ni Papa Jones. Pero Kita naman kitang-kita naman don't know if pwede rin dito. Nasa parang somehow kasi guys, parang nagkaroon kami ng, ewan ko, konting distant lang. Konting-konti lang naman. Kasi normal naman yan, yung tampo-tampuhan na yan. ganun nga, na parang pero ikaw, pwede yun sa'yo. Pero mas okay alam mo siguro sa'yo po, manggaling. sige, nagkaroon man po kami ng konting ganito lang siguro, konting distant lang din naman dahil sa manangyari nung una. Pero di namin pinabayaan. Hindi namin hinayaan maging reason yun para magkasira kami bilang magkaibigan. So, kasi yung pagkakaibigan meron kami, talaga yun. na-build na din yun eh. Tsaka yun, si Papa Jones nga, sabi niya nga kanina, diba, sino ba ang pamilya ni Papa Jones dito? Kundi kami lang. Kayo lang din naman. Kaya ayun, Papa Jones. Kaya yun, bigla ko din kasing naisip na gamitin tong pagkakataon na to na nakumpleto tayo. Yun para tanungin ko kayo kung ano ba si Kalingap Mikoy sa bilang kaibigan ninyo, di ba? Totoo po itong kaibigan si Kalingap Mikoy. Yun lang din naman. Salamat, Papa Jones. Yun. Totoo ako sa mga to. Yan ang magkakaibigan, di ba? Tsaka yung harutan nandun, di ba? Alam nyo guys, mamimiss mo to yung mga ganito pagkakataon. Mamimiss mo to. Lalo sa mga kaibigan mo. Kasi pag nung bata tayo, di ba? Ngayon, pag matanda, naiiyakan na eh. Pero sila, ginagawa pa rin nila. Nakakatuwa lang. Sinasamantalang pagiging maliit ko. Grabe. Thank you, bro. Salamat. Thank you. Kausapin ko si Boss D. Wait lang, bro. Boss D. Medyo wala. Ganito pa, Boss D. Kasi tinanong ko na lang. Kompleto na. Tinanong ko na lang. Lintik Miko yan. Hindi natin. Ganito pa, Boss D. Kasi tinanong ko na lang. Lintik niya Miko yan. Minaalala ko Miko, teka ha. Parang ito yung nakasabit dun sa vlog ni Yun na sa vlog ni Beshi na nakasabit, 'di ba? Nalala yung ni-react natin. Yung brief na nakasabit. Ito yun nakalagay pala happy. Nung araw guys, baka isipin, sana ba't si Mikoy laging kita yung brief? Di po, kasi panahon namin 90s, usong-uso po yan. Ang tawag namin dyan, low waist. Talagang kita yung brief. Wala lang sa amin yan, 90s sanay po yan. Kasi si Mikoy ganyan ang atake niya normal po yan sa amin. Natuwa lang ako sa kanya, no? So, this is a normal na person, no? Talaga si Mikoy yung kulit At kulay pink talaga. Kita nyo yan, Tinanong ko na lang din si Papa Jones kung paano mo nakilala si Kalingap Mikoy and ano ba si Kalingap Mikoy? Thank you, Papa Jones. Ano ba si Kalingap Mikoy bilang kaibigan ni Boss D? Sabihin ko rin kung paano tayo nagkakilala, boss. Di ba? Wala problema. Sige, sabihin mo na para malaman namin, Papa Dan. Unang-una talaga ang dahilan kung paano ako nakilala si Mikoy ay si Zar. Si Zar. Si Boss Zar. Bata ko din yun. Best Iba pala yung Zar. Kala ko si David. Iba talaga yung Zar. Kasi si David Zar yun, di ba? ni Kalingap Rab, yan, nung college. Tapos, nagkaroon ng circle si Zor na nandun si Michael. At napasama ako doon. At doon nag-start na naging close kami ni Michael. Si Michael pa ang unang kumuha ng Facebook ko noon, si Boss pa. Nailang ako noon kasi
Sabi ko lang, ang pogi naman ito. Tapos, inano ko, parang in-approach ako, parang Di ba? Approachable, di ba? Papa na may sabi nun, ha? Tapos napogian pa siya kay Mikoy, ha? Pogi naman si Mikoy talaga. maging kaibigan. Sa So, pagkakatanda ko kasi nung na tawag dito, busy kasi si Sir noon, and sabi niya, kung okay lang daw na sumama muna ako sa isang circle niya, which is kayo. Kaya ako nahiya pa ako nun, pero syempre, nilakas ako na din loob ko kasi nakikita na kita dati pa. tapos, Di ba sabi ko ngayong kwento ko nga sa inyo, naglalaro kayo ng billiard. oh, Naalala ko, tagal na nun. bago pa lang dito si Kalingap Oo, Dan sa bago Daet, lang. nandun kami sa isang dito sa part sa Daet na naglalaro sila ng billiards. Nauna na kami maglaro, so tapos na kami ng mga kaibigan ko. Sila boss din na yung naglalaro. Naglalaro sila, wala yung blue chalk. Ano akala mo sa amin nun, boss? Foreigner. Foreigner, kala ko foreigner kasi nag-English yan. Kasi kasama namin nun yung page namin si Michael Plumer. Si Michael yun, nakita ko nga sa vlog ni Kalingap Rab. So yun, nung time Siya pala yun, Michael Toomer. So, English speaking talaga. ngayon, in-offer ko yung bato kasi naghanap ako nun sabi ko, kinuskus ko yung bato, ginanon ko, sabi ko pwedeng choke, pero hindi ko, diba? Hindi namin namukhaan si Michael nun. Ano kasi, short hair pa ako, nakilala nyo na kasi ako, medyo mahaba Oo, yung buhok ko. so yun boss, Nung time na yun, nag-work pa ako So yun, doon nagsimula until nagtuloy-tuloy na pumupunta na sa apartment namin ni Joms, tapos until now, naging solid, di ba? wala kasi nakakalam nito boss kung paano tayo, bakit ba may bakit ba may naging magkaibigan na yun, bakit ba may timbangat kan dun na sa vlog mo dito na Kasi nga, ewan ko rin boss, basta naging solid yung samahan din natin. Sa loob ng 1 year nung di pa siya nagbablog, kahit di pa siya sumasama sa amin sa pagbablog nun, na nandyan lagi yung namin, yung friendship namin ni boss, naging solid talaga. yun. So ano pa nga gusto ko na din tanongin boss kay Kalingap Dan. So ano ba si Mikoy bilang kaibigan kay Kalingap Dan? Akin boss, wala akong masabi kasi simula nung naging Kalingap ka boss, maraming nagsasabi or may mga naririnig ako sa mga comments, diba? Mayabang na si Mikoy, ang yabang ng dating. Ay, nako. Yung sabi niya na ayaw lang kay Mikoy. Real talk. Mga punyeta yan. Mayabang, actually, kung makikita mo nga ito, wala kayabang-yabang Kahit may ipagyayabang, actually, hindi naman masama maging mayabang Yan ang mahirap sa ibang Pilipino. Minsan magmalaki ka lang, kumbaga magpumorma ka lang, pogi ka, may sabihin ka lang na medyo sa kanila. Sabihin sa'yo mayabang. Kasi yung narating mo, hindi naman nila narating Ngayon, dahil may inggit sila sa katawan nila, sabihin sa'yo mayabang. Oo. Kahit nga yung pagiging mo lang, may sinabi ka, ganito ka na, pagiging matalino mo, sabi sa'yo, yabang naman na ito. Kumbaga, smart shaming, pogi shaming, ganda shaming. Kasi Krista din mo maganda, magaling kumanta. Ano pa rin sinishame nila? Nilalait na lang. Kasi hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa ni Krista Jane sabihin nila sa'yo, mayabang. Ganito itsura ni Mikoy, kaya mo bang gayahin yan? Dahil hindi mo kaya at inggit ka at asar ka, syempre, ayaw mo sa tao, sabi mo mayabang. Pero naniniwala ko yung tao nagsabing mayabang, ikaw yung mayabang tanga. Hindi, iniinis ako Naaway si Mikoy tuloy natin. Teka. Basta parang nagbago ka daw. Para sa akin kasi, yung panlabas lang yung mga nakikita nila Parang pagdating siguro sa yung friendship nga natin, hindi ko makakalimutan kung paano naging solid kami. So hindi ko naisip na nagbago si Mikoy. Siguro nagbago siya kasi nagkaroon ka ng mga oras na yung sa pagbablog mo, yun lang siguro yun. Pero sa ugali, talagang sabi ko kay Mikoy, kahit maraming may naninira or mga nayayabangan sa'yo, ako hindi nagbago yung tingin ko sa'yo. Kasi kilala ko siya bilang kaibigan ko. Yun yung sa akin. So hindi masisira sa akin si Michael kasi ako mismo alam ko yung pagkatao niya sa mabilis na panahon na. Ganda na reaction ni Mikoy dito Actually, nagusto ko yung totoo lang, gusto ko yung sinasabi ni Papa Dan. In fairness kay Papa Dan, gusto ko siya magsalita. Tingnan nyo guys pakinggan nyo. Kasi kilala ko siya bilang kaibigan ko. Yun yung grabe yung ngiti ni Mikoy dito, kita niya yung ngiti niya sa akin. So hindi masisira sa akin si Michael kasi ako mismo alam ko yung diba? Alam mo yan alam mo yung ganyang muka, parang nakakaiyak.
ang sarap mapakinggan dun sa taong nakilala mo and tumulong sa'yo. Kasi, tutusin si Papa Dan talaga tumulong sa kanya. No, lahat naman sila. Pero, syempre, nung nagbigay sa kanya ng break, si Papa Dan talaga. Then, sinasama pa siya ni Papa Dan sa mga vlog. Actually, nag-react ako ng Danjo, hindi ko siya kilala. Nakilala ko lang siya kay Papa Dan, nakikita ko. And then, nakita mo rito, guys, yung reaction ni Mikoy. Di ba? Sarap sa paramdam niya, guys. Kahit ako, ganyan ang reaction ko. Pagkataon niya sa mabilis na panahon na nagkakilala tayo, parang nakilala kita. Naiyak siya, di ba? Solid nga, boss. Di ba, no? Kahit ako, medyo emotional, guys, naiyak ako para kay Mikoy. Totoo lang, guys. Promise na medyo naiyak ako. Naiyak ako sa kanya. Yung ganong reaction. Kaya nung narinig ko sinasabi ni Papa Dan, ramdam mo yung pagiging sincerity na pagiging kaibigan eh. Yung gano'n mapapaiyak ka, kahit ako guys naiyak ako. Ganun sinabi niya, ulitin natin ha. Kahit maraming may naninira or mga nayayabangan sa'yo, ako hindi nagbago yung tingin ko sa'yo. Kasi kilala ko siya bilang kaibigan ko. Yun yung sa akin. So hindi masisira sa akin si Michael kasi ako mismo alam ko yung pagkataon niya sa mabilis na panahon na nagkakilala tayo. Diba? Grabe yan, no? Sobra yun. Parang nakilala kita. Solid nga, boss. Talagang legit yun. Grabe. I love you na, Papa Don. Kahit nasaktan ako sa Danjoy. I love you, Papa Don. Love na love mo si Miko eh. Saka mabait naman talaga si Papa Don. Sa personal po, guys, nag-uusap kami niyan. Nung nagkita kami sa birthday Beyonce, pakabait ni Papa Dan. Namiss ko nga si Papa Dan eh. No, nagkataon lang naman nagka-problema lang yung love team nila. Pero mabait po yan si Papa Dan. Para sa akin po ito mabait naman po yan. Kasi hindi ako iniiwan niya ni Michael. Isipin mo, dati isang tawag ko lang, isang call ko lang, nandyan siya, boss, pwedeng table or ganito. Andyan siya, ang bilis kausap niya ni Migoy. Ang bilis na, ang dali niyang pakiusapan at ang gaan kasama niya. Ang gaan kasama. At yan din yung naramdaman ko nung na-meet ko sila ni CJ. At syempre lahat na kahit yung Hagibis, no, sila Roy guys, napakabait yan. Si Roy very accommodating. Pag nakausap si Roy guys, mabait po sa personal yan. Pag sabi namin makipagkita kami, siya talaga yung nag-offer. So si Beshi po lang masabi na mabait po yan si Beshi, no? Napakabait. Si Romeo ganoon din po, napakabait nun. Isang call ko lang, nandyan siya, boss, pwedeng table or ganito. Andyan siya, ang bilis kausap niya ni Migoy. Ang bilis na, ang dali niyang pakiusapan at ang gaan kasama niya ni Boss Michael until now. Ngayon ako na yung nahihiya sa'yo, boss, pag naghingi akong pabor. Kasi syempre, hindi mo kailangan maramdaman yun. Sabi ko naman nga sa'yo, di ba? Kung ano, paano. Naiyak talaga ako, boss, grabe. sabi ko, kung paano nyo ako nakilala, yung parin, yung Mikoy na nakilala nyo, walang nagbago. Nagkaroon lang siguro ako ng dagdag oras nga. Dahil nagkaroon lang ako ng oras para doon para i-manage yung channel ko. Pero yung ko sa inyo, pagmamahal ko sa inyo bilang mga kaibigan ko, hindi nagbabago. Tsaka boss, di ba, kinausap namin ni Jomar about dyan na kasi kami ni Jomar, concerned kami bilang totoong kaibigan na ayaw namin na may mga ibang taong na ganun yung sinasabi sa kanya. So kami, sinabihan namin si Michael na may mga ganito. Kasi concerned kami kay Michael, ayaw naman namin na may tumitira sa kanya sa patalikod. Kaya ganun. Tapos ano ba? Sino tumitira patalikod kay Mikoy? Sabi mo, Papa Don. Ba't ba't sa likod tumitira yun? Ano yun, aso? Ayop yan Sino yan, Papa Dan? Hintik yan May tumitira sa likod ni Mikoy. Sabi yung pangalan, Papa Dan, message mo ako. Lilitsunin ko. Namin na may tumitira sa kanya sa patalikod. Kaya ganun. Tapos Kuya, sa talikod talaga. Papa Dan, message mo ako Bigay mo pangalan. Kasi concerned kami kay Michael, ayaw naman namin na may tumitira sa kanya sa patalikod. Kaya ganun. Tapos ano pa ba yun, boss? Yun nga, nasabi ko kay boss na tinuturing ko siyang best friend ko din. Tapos basta solid din. Nung nasa Manila nga ako, sabi ko kay boss, na-miss kita. Yung hindi, sobrang sa akin, sobrang laking impact. Mga lalaki yan guys, nakakatuwa, Mga magkaibigan, sabi na-miss kita, so nakakatuwa sila.
para sa yun, sa pagkakaibigan natin na tawagin mo kung best friend mo dito? Hindi ko rin alam, boss, kung bakit kasi naramdaman ko eh. Hindi naman porket na lagi kitang kasama. Pero mas parang basta naging genuine kasi lahat eh. Naging totoo lahat. And ako, boss, masasabi ko din na yun, bilang kaibigan mo, sobrang napaka-solid mo. Kaya ang dami na ako mga friendship na pinagdana. Pero ito, masasabi ko, ito, one of the greatest to, na makilala kita bilang kaibigan ko, boss. Grabe, thank you, boss. Salamat at Sarap no? Sarap. Sorry mo kaming, yun nga, parang sa dami ng mga nakilala mo or circle is nandito ka na, nakilala ko ng totoong kaibigan mo. And ako, boss, walang sawang pagpapasalamat yung nais kong iparating sa inyo. Dahil nga, isa kayo sa mga reason kung bakit nandito ako ngayon na kinalalagyan ko. Thank you, boss. At hindi mo nakalimutan, di ba, na yung pinagsamahan natin. Tsaka, boss, may nagsabi sa akin na pag ayaw mo sa isang circle or alam mong toxic or hindi nakakatulong sa'yo or nagugulong, ikaw mismo yung umaalis, no? So nakakatuwa na yan. So, Tama yun. Yun talaga ang tama. Huwag ka mag-i-stay pag toxic. Alam mo toxic, huwag ka na mag-stay. nandito pa rin sa amin. Ibig sabihin is, nakakatulong kami, no? In a good way. Hindi lang nakakatulong, boss. Makikita ko talaga, ramdam ko yung samahan natin. Iba talagang iba yung samahan na meron tayo, yung pagkakaibigan natin. Nandun yung masasabi natin pamilya tayo. Diba? Hindi man tayo madalas na nagbabanding, pero Alam mo, naniniwala ko, Mikoy, pamilya kayo talaga. Sa mga kaibigan mo. Niwala ko dyan. Pamilya talaga kayo, naramdam ko. Pero kay Krista parang jowa. Pero masyado pinapasok mo talaga kay Krista. Parang lang. Sabi niya kasi parang pamilya. Ay CJ friend o crush? Syempre, ang tingin ko, jowa. Tingin ko lang, syempre, joke lang yan, komedyante po ako, ha? Syempre, reactor ako, syempre, content creator ako. Kailangan gusto ko magpatawa, di ba? Okay, ha? Bago seryoso. Tuloy natin. Komedyante po, ganun po. Tuloy natin. hindi man tayo madalas na nagbabanding, pero yung Yun ang solid ano. na. Pero sa totoo lang sabi ko nga dun Sino ba yung nag-ukay? Kanina pa yan. Ang ingay na nag-uhukay yan. Baka nagsisemento, naghahalo ng hollow blocks. habang kausap ko si Jomar, sabi ko marami tayong mga banding na hindi natin kailangan Hindi ko gumamit nakikichismis yung ano pinag-uusapan na ito. Kunwari nag-ukay ako ng naghalo ng semento. ng parid lang, di ba? Never naman tayo nagpipicture din pag magkakasama, hindi tayo nagmamahide. Kasi yun na yung quality yun na time yung natin ano mga namin. magkakaibigan niya, di ba? Solid na lang, puro happiness na lang. Sa totoo, isa din si Boss sa sa nagpapasaya sa akin kapag kasama ko Sabi ko nga lambe siguro may mga nakapanood na rin, mga ilan nila nakapanood na rin ito na si Boss D, bihira lang yan bumanat, pero once na bumanat yan, bentang-benta sa samahan talaga. Natural ko lang naman yung boss, di ko naman sinasadya yun. Natural, yung hindi alam ni Kalingap na nagpapatawa siya, pero sa amin tawang-tawa ka. Thank you, boss. Sabi, ganda ng vlog mo, boss, Oo. Maiiyak yung mga solid na Naiyak talaga ako sa sinabi mo kasi naramdaman mo. Oh, iba ka papadan talaga. The best ka. ramdam na ramdam Kasi ko. totoo yun, totoo yung sinabi ko. Ay, nako, di ba? Ay, nako, malaking bagay ang magkaroon ng totoong kaibigan. Ito lang, guys. Lintik ko. Grabe, Mikoy, yung ba sinasabi mong burger kay, kay Krista? Alam mo, napapaisip ako, hindi talaga burger, heart talaga yun. Feeling ko, ang ibig sabihin nito, I love you. Okay, tignan nyo guys, ulitin natin yung gusto ko yung picture nila Teka lang guys, ulitin natin. Sana yun? Parang si I love you. Diba? Yung ganun yung, I love you. Tapos si gumano na lang. Kumaga, tuldok. I love you, tuldok. Si yung I. Si Miko yung love. Si Papa Dan yung you. And then, tuldok.
Anyway guys, medyo napahaba tayo dito sa napakagandang vlog ni Mikoy At napakaganda ng mga message ng kanyang mga kaibigan. The best talaga guys. And ako guys, sabi ko lang sa inyo, masabi ko Mikoy, tuloy niya lang. At malayo ang mararating nila. Malayo ang marating ni Mikoy. Naniniwala ako dyan. At mag-iingat lang siya, tama si Papa Dan. No, binibigyan nila ng advice si Mikoy sa maaaring mga taong tumira sa kanyang nasa likod. No, patalikod. Kasi tumitira patalikod diyan. Pero tama naman 'yon. Kahit saan namang environment, hindi ka pwedeng maging komportable. Tandaan nyo guys, kahit saan environment, kahit pumunta tayo ng mall, pumunta tayo ng school, ng palengke, kahit saan. No? Hindi ka rin sure sa security mo. So, sa mga nakakasalamuhan natin, maging maingat rin tayo. At tama si Papa Dan doon, naniniwala ako doon. Kasi, na-experience na nila yon ni Papa Dan, nila Papa Jones, and good thing, no? Merong circle of friends at napaghihingian ng advice si Mikoy. Kailangan niya yan, guys. Ako naman, as a reactor, kung as a reviewer, bibigyan natin ng magandang advice si Mikoy. And salamat din sa lahat ng mga supporters, marathoners, viewers, even yung mga keyboard warrior na may Chris, yung mga talagang nagtatanggol sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Sana mahalin natin si Mikoy. Huwag po tayo maging toxic. No? Kung gusto natin maging panatiko, okay lang yan. In a positive way. Huwag tayo maging toxic na huwag tayo maging panatiko na toxic na to the extent kinukumpare natin, masyado natin tinataas si Mikoy. Huwag natin itaas guys. Kumbaga hanga din natin yung kanyang success, pero nandun yung ugaling pagpapakumbaba. At naniniwala ako guys, no, hindi lang as a vlogger, no, hindi lang as a partner ni Krista sa tandem, nakikita ko na even sa charity meron siyang edge, no, si Kalingap Mikoy. Anyway guys, this is Merzano again. Sana nag-enjoy kayo at nakapag-iwan sa inyo ng inyong ngiti sa inyong mga labi. At abangan nyo ulit guys ang aking mga live and even aking mga upload dito sa aking Merzano TV 2.0. And to God be the glory guys. Paalam po. Habang humahaplos ang